Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Reja Ame for Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami ding salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, ilalagay ko dyan sa screen, sa video. Check nyo ha, na lang. Yung FB Messenger ko, yung FB ko. Check nyo maigi para hindi kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa baka ma-scam kayo. General reading, energy reading, ibig sabihin, vice versa yon. Ibig sabihin din ng energy reading, babae ka man, lalaki, o ano man gender mo, okay? Gawin mong guide yung mga warning na lalabas sa iba sa inyo. I-analyze nyo, i-reverse nyo. Isipin nyo maigi paano kayo makakaiwas o paano hindi magaganap o mangyayari yung warning na yun, okay? Kaya kayo bibigyan ng warning kasi gusto nyo mapabuti kayo. Pero is your choice pa rin naman. 25, 26, 29, 35, or 28. Ang galing mo. Halos magkakaano. Pero kayong Libra, Virgo, Gemini, and Capricorn, connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Taurus. Magkakaroon ka. Yung iba sa inyo parang nahatak pa kayo na nakaraan, ano? Yan iba sa inyo. Parang nahatak kayo na nakaraan. Or maaari magkakaroon ka sa iba sa inyo, may kakaroon ng mga questioning, quarrel, o pwedeng ko-connect sa'yo yung babae. May babaeng ko-connect sa'yo. Pwedeng kumalik na to sa'yo noon, di ba? O kaya ko-connect siya muli sa'yo. Pwedeng na to sa point na yun. O may kakaroon ka ng connection sa isang babae. Yan. Maaari may mga pag-uusapan kayo for a deal. Pwede may mga dealing, pag-uusapan, hihingi ng tulong, or partnership, or kung ano man yan. No? Basta there's a communication coming. No? Also, meron din ako nakikita na lalaki. Itong lalaki nito, maaaring ito is mas bata sa'yo. Kahit 1 taon man yan ng edad na bata sa'yo, ganyan. Yan. Basta lalaki. Or ikaw ang kukonek, ha? Vice versa. Andito na yung point na meron ka mga bagay o sitwasyon na gusto mo nang matapos na. O may mga tatapusin ka na sitwasyon na pwede halimbawa merong sitwasyon in the past na unfinished business and this time you want to finish it, diba? O kaya is may mga solusyonan ka, pwede na doon sa point na yun. Sa iba sa inyo. But still, nahandun yung finishing situation sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, may mga shifting happen into your life. Either may gusto kang i-shifting, may mga shifting happen, or may mag-shift sa buhay mo sa iba sa inyo. Pwede iba sa inyo, it is your work, profession, o pwede rin na babalik na yung lakas ng loob mo, yung tibay ng loob mo, or yung stability mo is coming. Hando na yung point, di ba? May halimbawa, may mga hardship situation na this time is unti-unti mo na makakamit yun, ganyan. O kaya magkakaroon mga settling down, mga ganun sitwasyon. Sa iba naman, mahilig kayo sa kape. Okay. Maring iba din mahilig sa kape, no? Basta ingat lang din, wag sobra. And then also, ang nakita ko sa iba sa inyo is meron kang pinag-iisipan, aaralin, parang ganun sa iba. O kaya may mga, pwede rin kasi na thirst of knowledge ka, o kaya may mga dapat ka na alamin, siyasatin, mga ganun, o sisiyasatin, vice versa. Yan, may tao rin ako nakikita na may sikreto. Pwede yung babae na yon o yung lalaki na yon or maybe ikaw, di ba? Then also, ang nakikita ko sa'yo dito is, meron akong nakikita na may tao na mangangako eh. Hindi ko alam kung ikaw yung mangangako, but still, may pangako ako nakikita. Yun, may pangako ako nakikita o may tao mangangako or ikaw yung mangangako sa nakikita ko dito. And then also, may mga dealing, communication, may mga contract or partnership ako na nakikita sa iyo. Yeah, halimbawa sa trabaho may makipag-deal o kaya may taong malapit sa'yo na makipag-deal o kaya yung tao na yun makipag-usap o partnership or dealing o may mga pag-uusapan kayo, di ba? To finish the situation, to be stable the situation. Pwedeng nandun sa, kung saan aspeto ng buhay mo, baka iba may mga kontrata situation, di ba? Yun. Pero kung magkakaroon kayo ng mga yun, siguro siya sa atin mo maigi. No? Yan.
but still nado yung mga contract situation ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman may mga konting delay lang, no? Pwede may mga madi-delay, i-delay, or may mga pagpapaliban sitwasyon. O halimbawa may hinihintay ka, madi-delay yun. O kaya may mga gagawin ka, i-delay mo muna, unahin mo muna ito, ganito, ganyan. Pwede na, basta may mga ganong sitwasyon. May tao na may boundary pagdating sa iyo, or maybe you put boundaries, or siya may boundary, ikaw may boundary, or nandun yung point na may mga bagay ka siguro na gusto mong kausapin, gusto mong actionan, gusto mong i-pursue, pero nadidelay yun, di ba? O kaya nagkaka-challenge ka, o kaya nagkakaroon ka ng limitasyon doon, di ba? Kasi pwedeng, halimbawa, kung sa pera yon nagkakaroon ka ng limitasyon kasi hindi pa sapat yung kaperahan mo, 'di ba? Kaya nagkakaroon ka ng limitasyon to do yung sitwasyon na 'yon. Example ko lang 'yun na do sa point na 'yon. Okay, may mga bagay ka na gusto mong solusyonan, nagkakaroon ka ng limitasyon kasi nga may challenge pa na pinagdadaanan, hindi mo pa magawa-gawa, mga gano'ng sitwasyon. Pero sabi dito, kailangan mo daw manindigan. If there's a desire na you want, kailangan mo manindigan at mag-action. Sa iba naman dito may competition eh. Hindi ko alam kung nag-aaway ba, pag-aaway o makipag-compete, makipagmagalingan, basta may competition situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. Energy. Ano po ito? Okay, when it comes sa iyong energy. Sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga bagay ka daw na iniisip. Yan, may mga bagay ka daw na iniisip, either may mga bagay ka na iniisip na gusto mo kausapin, o may mga bagay na iniisip ka na gusto mong tulungan, o gusto mong bigyan ng something, mga ganon. Sa iba yung energy mo, you feel pain, hindi ko alam in what way, baka pagod ka lang din talaga, 'di ba? Sa iba sa inyo, baka napapagod ka, na pwede rin may mga pananakit, o sana wala kang sakit, o kaya may mga pananakit, kasukasuan, kalamnan, buto-buto, muscle, kung ano man yan, o kaya naman may nakakausap ka, di ba? Na yun nakapagpapapain sa'yo, o kaya may mga iniisip ka na nakapagpapapain sa'yo, mga ganon. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, maaring may babae nakakausap sa'yo, no? Or pwedeng kakausapin niya kasi may hihilingin sa sa'yo, kung ano man yan, pwedeng nandun sa point na yun, or ikaw sa kanya, yun, akong nakikita sa iyo. Sa iba ganon. Dami mo namang iniisip. Meron kang ano. Okay. May mga naiisip ka sa nakaraan. Parating kay Taurus. Or pwede rin kasi na may nag-iisip sa'yo. Or you missing someone. O may nakakamiss sa'yo. O kaya is basta may ganun. Baka nagkakaroon ka ng reminiscing sa mga naganap sa buhay mo, nababalik-balikan mo. Ay! Ayan. Para si ate, reklamador si ate. Sorry. Uy. Parating. Ay, ganun. May malungkot. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito. May ano eh. Siguro hindi naman kayo lahat. But siguro kung magkakaroon man ng bad news, magkakaroon pa rin naman ng recovery. Yan ang nakikita ko sa iyo. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema sa pera mo, may recovery ako nakikita sa iyo. Yun. Or, kasi may bad news eh. Yan. Siguro may marireceive ka, o kaya may mga action and movement na magiging bad news, hindi magiging maganda yung outcome. Pwede nga, kaingatan lang din kayo, di ba? And then also, yung iba sa inyo is, kung nagkakaroon o magkakaroon ng mga unhealthy lifestyle, kumbaga, kung wala kayong ipon o malalabas yung ipon nyo, is sinasabi dito na you need to take it action
para ma-recover iyon or kaya magka-save ka ng money, ganyan, mag-ipon ng pera. Yan ang sinasabi, no? Kailangan mo aksyonan. Sa iba naman sa inyo, kung gusto niyo talaga ng bagong trabaho or gusto niyo ng mga project, kasi may mga project ako nakikita sa iyo, siguro when it comes to unhealthy life, siguro mas maging malikom sa iba, but still magkakaroon ng recovery dun eh. Kahit pa paano, siguro within the next month or weeks man yan, or within the 2 to 3 to 4 days, weeks, or months, there's a blessing or recovery happen. Kumaga mas magiging magkakaroon malaking development or abundance yung sitwasyon sa nakikita ko dito. Kaya maganda pa rin siya. Ang nakikita ko naman sa inyo, yun nga, may mga bagong project, opportunity na parating sa iyo. Kung gusto mo ng trabaho mo, go daw. Go eh, no? May mga good news ako na nakikita sa iyo. May mga ikasisiya ka na sitwasyon o may mga happiness situation na magaganap o mangyayari or may mga achievement, fulfillment ako nakikita sa iyo. And then also is bakit may dalawang lalaki ako nakikita, hindi ko alam kung sino yung dalawang lalaki sa buhay mo, siguro magkakaroon sila ng connection sa iyo. Pwede kasi iba dito is dalawang lalaki, tapos may isang babae, o kung alin ka doon, di ba? O kaya dalawang babae o isang lalaki, kung alin ka doon, no? Maaaring magkakaroon ka ng mga connection nitong mga tao na ito. Sa iba naman is merong tao na medyo hindi ko alam kung parang tahimik siya o nananahimik siya na may problema siya. Babae, may problema siya, may pinagdadaanan siya. Hindi ko alam kung medyo marami siyang iniisip eh. Yun ang nakikita ko sa kanya eh. Medyo stressful yung energy nitong taon na to na maaring bigla siyang kumonek sa'yo o bigla kanyang kausapin by this hour or by this week or sa mga nakarang araw. Pwedeng nag-connect na to sa iba, no? Babae siya. May pinagdadaanan. Yun ang sabi niya dito. Yun ang nakikita ko dito. And then also, is there's a reward or there's a success happen into your life. Pwede rin kasi nakikita ko dito na halimbawa teka lang ha, bilangin ko. Di ba sabi ko sa iyo may dalawang lalaki? Actually, may dito eh. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lalaki to. Either tatlong lalaki or dalawang babae. Or pwede rin kasi na basta i-reverse mo, pwedeng yung babae mas marami, o kaya konti lang yung lalaki, o kaya mas marami yung babae kaysa sa lalaki, o gano'n. Hindi ko alam kung kapatid mo ba sila, anak mo ba sila, o mga taong kumukonect sa'yo, mga ganyan. May reconciliation ako nakikita eh. I don't know why, pero magkakaroon ng reconciliation situation or may tao na mag-share siya ng problema sa'yo, ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. And then also is may forgiveness or may tao na hihingi ng forgiveness, ng tulong, ganyan. Or handun din yung point of releasing the pain. Ibig sabihin, magigetting over mo yung the worst happen into your life or may mga bagay ka na gagawin to getting over dun sa bagay na yon. Diba? Pwedeng na dun sa point na yon. So nakikita ko dito. And ang nakikita ko rin is maraming opportunity na darating sa either this is an opportunity or your own idea na parating sa iyo. Ibig sabihin hindi mo pa to napapansin or hindi mo pa to nakikita pero marami ako nakikita na darating sa iyo na pagpipilian mo talaga siya, no? Yun na nakikita ko. Pero ingat ka lang din sa mapipili mo kasi pwede daw makapili ka na mali yung desisyon mo. Kaya you need to be very careful when it comes to choose to something, no? Or sa mga desisyon mo o sa movie mo kasi pwedeng mag-regret ka raw. Pwedeng sa love life, pwedeng kung saan man yan. Sa mga idea na gusto mo i-pursue, desisyon, mga gusto mong desisyonan, mga ganun. Ingatan, yun ang pag-isipan mo maiki. Huwag kang pabigla-bigla lang din, ha? Kaya natin dapat mong iwasan, Taurus.
Ba yan? Huwag yan, masyadong madami. Tamad ni ate magbasa. Ate, ang tamad mo. Yes, yes, yo. Okay. Dapat mo daw iwasan. Iwasan mo, syempre kung, alam mo yung mga sitwasyon na pwede ka ma-burnout, ma-anxiety, magkaroon ng mga chaos, ganyan, ma-stagnant, iwas ka dyan. Kumbaga, if you think na, ay, itong sitwasyon na to, may stagnant ako, ay, itong sitwasyon na to, may stress, ma-anxiety ako, umiwas ka na, ibig sabihin, di ba? Iwasan mo rin yung mga ikaka-stress mo. Iwasan mo, babae. Actually, marami to. Ay, sa tingin ko is isa ka dito. Pero, the point dito is babae. Yan, iwasan mo yung isang babae. And then also, is, pwedeng dalawa sila. Diba, babae, dalawa, o dalawang lalaki, o isang matanda sa iba, ganyan. Okay, iwasan mo din, kung sa tingin mo medyo napapagod ka na, gusto mo mag-resting time, gusto mo mag-recharge, gawin mo. Diba, hindi naman kalabisan siguro yung kahit isang araw, 3 araw, 4 na araw. Wag lang months, diba? O kahit 1 week, diba, if you want, diba? And syempre, value the person who value you, no? Makinig ka rin daw sa opinion o sa mga sinasabi, sa mga advice ng iba, or ikaw ito sa kanya. Syempre, iwasan mo yung pag-judge, no? To judge someone, o yung mga taong judgmental, iwas ka na lang. Yung mga tao na gagawa ng chismis na hindi totoo or makikisaw-saw ka doon, hindi rin siya good, ano? Magiging masungit or mga taong masungit, mga taong mapanglinlang o mapantaraya, or kung ikaw ito, iwasan mo. Sa mga tao medyo harsh kung magsalita, iwas ka doon, or kung ikaw ito, iwas ka lang din. And then, yung mga taong sinungaling, no? And then also, kung ikaw ito, syempre iwasan mo. Hanggang din yung point na yung hindi mo makita yung katotohanan ng isang sitwasyon sa buhay o sa mga decision making mo. Kasi you need to see the fact of the situation before you pursue it. Bago ka magsalita, bago ka mag-action, bago ka mag-move, bago ka mag-desisyon, kung ano man yan, no? You need to see the fact. Palagi mong iisipin palagi yon. Always think advance, kumbaga, no? Kailangan mong i-evaluate yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kung may mga bagay na sa tingin mo mag-struggle ka doon, mag-juggling ka doon, ano mo na, balansehin mo na, no? Makiramdam ka na, pakiramdaman mo na yung sitwasyon. Maging balance and control ka sa sitwasyon para hindi maging mess o maging worse yung situation, di ba? Or hindi hindi maging maganda yung outcome, di ba? Nasa sayo kasi yun eh. It's your control din kasi yung sitwasyon. Tsaka syempre, huwag ka mag-iisip ng hindi maganda sa kapwa o kaya yung mga taong nag-iisip na kabiguan pagdating sa'yo, hayaan mo lang sila sa buhay nila kasi sa kanila naman yung babalik eh. O syempre, kung ikaw yung wag din. Yung mga malicious situation, yun, iwas ka na lang din doon. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy. Ay, ganun. Love. Uy. Sing. Okay. Single. Kung single ka, yes, meron ako nakikita dito. Kung single ka, may nakakausap ka raw eh. Pwedeng LDR kayo? Or pwede rin na magkaiba kayo ng probinsya, ganyan. Sa iba sa inyo, ito is kasamahan mo sa trabaho to. Sa iba. Sa iba naman sa inyo is, basta nakakausap mo na siya. Sa nakita ko dito. Pero sabi dito kasi, mag-ingat ka lang. Hindi ko alam bakit, pero mag-ingat ka daw. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Ang nakita ko dito, back to reality to, no, yung sitwasyon, no, nagkaroon ng third party, sobrang naging patient yung isa, pero nag-aano ng apology kasi yung isa eh. Nag-aano siya ng apology. Pero yung isa sa inyo, nandun talaga yung pagle-let go, pero hindi ko maintindihan
is gusto pa rin ng union ng isa sa inyo or they thinking of you or ikaw yung nag-iisip nito ha, pwedeng nandun sa point na yon. Parang alam mo yung nandun sa point na sabi nung isa is, nagkaroon siya ng bad decisions in life. Yun ang sabi niya. At nandun yung apology situation. They feel burden pa rin o kaya is nandun yung naiisip niya pa rin yung mga ganap o nangyari in this connection. Pero nandun yung point na gusto niya pa rin na magkaroon kayo ng pagkakasundo or pag-uusap or ng union when it comes in this connection. Yun na nakikita ko. Still holding pa rin naman ang isa sa inyo eh. Siyempre, kung gano'n naman, siyempre alam mo, di ba sa isang relationship kasi talagang kapag malalim yung pinagdaanan nyo, hindi nyo basta-basta malilet go yun eh. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Yun. Maybe iba sa inyo is 10, 3, 6, 20, dami naman 2, 7, 14, kung ilan man yan, mga ganyan. Months man yan, years man yan. Yan. And then, kung how many years or how many months. Kung kayo naman is may third-party relationship, oo, kasi you are trapped dito sa situation, ano. You are trapped, pero nahandad pa rin yung partnership, hindi ko alam yung what way, siguro may anak ba kayo, o hindi ka lang makaalis. Aware ka naman daw na may third party, ang sinasabi, siguro naghihintayan ba, o naghihintay ka lang na mangyari yung dapat mangyari. Kasi you'll burden no? Andito na yung burden situation sa nakikita ko sa iyo dito. Yun, ang nakikita ko. Pero choice mo yan. Diba? Nasa iyo naman yan eh. Kung magle-let go ka or magpo-focus ka lang sa goals mo, pwede nasa. Yung iba, maaari nagpo-focus na lang din sa goals nila. Diba? And then, kung wala naman third party, you try to make it balance this connection. Okay naman yung pag-uusap, okay naman yung pagkakasundo ng bawat isa, andun naman yung partnership, aware naman kayo sa isa't isa, LDR by iba. Andun naman din yung point na nagkakaroon naman ng action. May mga bagay na siguro medyo ma-explore din kayong ng bawat isa, no? May mga exploration kasi ako nakikita o maaari may mga traveling na mapag-uusapan o may mga travel kayo or may mga preparation na gustong gawin o nandun yung pagiging adventurous kumbaga ng connection na ito sa iba. Ang sabi lang kasi dito is may mga overwhelming situation, ano, yun, na kaganapan o magaganap when it comes in this connection. Sa mga walang third party. Andun naman yung suportahan and still holding this connection. Yun. Very responsible naman yung isa sa inyo or both of you na doon sa point na yun. Pero, ang ano pa rin is, huwag nyo lang daw pababayaan yung sarili nyo o yung mga gawain nyo pa rin. No? Oy, put effort pa rin kayo O, nagkakaroon pala kayo ng plano. Ano po yun? Okay. May mga biglang magaganap o mangyari. May challenge na darating sa inyo sa relasyon. May challenge. May malaking, sa iba sa inyo may mga big project na darating. Ano? Sa iba naman sa inyo is, asan na ba yan? Wait. May doubt? May mga anniversary nyo ba? Kasi may mga bigla ang magaganap o mangyari. Pero may challenge daw na darating sa connection. Sana hindi kayo magkainitan, ano? Or pwede rin na when it comes sa iba struggle when it comes to oras, panahon, mga ganyan. O kaya is mga maliliit na hindi pagkakasunduan, pwedeng na doon sa point. Natural na kasi sa relasyon yun eh. Kahit sino. At least nakakasundo kayo. Money and trabaho. So, tumate. Okay. Sa iyong trabaho, sa trabaho mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, hindi ko alam kung, sa iba siguro may mga bagong, sa iba sabi ko kanina, may mga bagong project kayo, may mga baka bagong trabaho, bagong project, bagong creation ka na gagawin, na yun yung makakatulong sa'yo when it comes to your money, syempre. O kaya sa iba sa inyo is kailangan nyo daw magkaroon ng resetting.
Kumbaga, kailangan yung mag-umpisang muli o kailangan yung umalis o lumaya sa sitwasyon para ma-reset mo yung sarili mo, 'di ba? O kaya yung kaperahan mo nandun sa point na yun. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is kailangan niyo daw talagang isaayos yung sitwasyon niyo pagdating sa trabaho or sa pera. So, iba dito may pagtatapos na mangyayari. Hindi ko alam kung matatapos ba yung trabaho mo, end of contract ka ba, o may mga or ano man yang pagtatapos na yan, kasi may pagtatapos ako nakikita, pagbabago na magaganap o mangyayari. Andun din yung paglipat eh. Hindi ko alam in what way yung paglipat na magaganap sa'yo, pang-umaga, patanghali, panggabi, section 1, section 2, section 3, or paglipat ng place, trabaho, lugar, pwedeng nandun sa point na yun, ano. May new beginning happen when it comes sa iyong trabaho or kaperahan. Sa iba sa inyo, ano yan, paglaya o ilaya yung sarili. Basta tandaan mo daw palagi na you have a choices when it comes sa sarili mo. No, the choices is always available is in yours. Hindi porket sinabi niya, hindi porket sinabi noon, nito, ganyan, hindi. Ikaw at ikaw pa rin ang magdedesisyon sa buhay mo. Ikaw at ikaw pa rin ang maglalagay sa sarili mo para ikaw is maging stable sa buhay. Alam mo, alam mo yung tama naman sa mali, di ba? Kaya, it's your choice. Yun ang sinasabi. If you want to start a new beginning into your life, then resetting it back to the zero. Yung iba sa inyo, pagbaback to zero ang mangyayari sa inyo eh. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Pero still, siguro within the next month or by the weeks, ang akong nakikita sa iba sa inyo, pwedeng doon sa point na magkakaroon ng pagbabago when it comes sa inyong kaperahan. This time, may mga papasok naman na pera ako nakita, tsaka opportunities and project. It's very good din yun sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba is, siguro within the 20 weeks or 20 days or kung weeks yan, di ba? 4, 8, 12, 16, 20. Siguro before ending of this month, mga ganyan. Ay, ano ba yung 4, 8, 12, 16, 20? Tama. Kasi kung may 4 weeks tayo sa ano, di ba? Siguro before ending of this year, pwedeng nandun sa point na mas magiging maganda yung flow. Mas more magiging success, mas more darating yung abundance. Sa iba dito, within 2 to 3 to 4 eh. Yun ang nakikita ko. Weeks man yan or months. May mga magaganap sa iyo na blessing. Ganyan. There's a blessing in disguise happen into you na makakatulong siya sa trabaho mo or sa kaperahan mo. Trabaho and pera connected naman siya. Yun. Congrats pa rin. Or maybe this is your idea no sa iba. Arigato namaste, God bless.